Isang napakalaking hakbang para sa edukasyon at kalusugan sa lungsod ng Maynila. Personal na pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ng bagong 5-story PLM College of Allied Health Sciences Building sa Malate. Layunin nitong palakasin ang medical education at bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga estudyanteng nais maging doktor, nurse, medical technologist, pharmacist, physical therapist at radiologic technologist. Ang bagong gusali ay magkakaroon ng modern classrooms, laboratories, simulation rooms, research facilities at faculty offices upang mas mapabuti ang hands-on clinical training ng mga future healthcare professionals. Bukod dito, nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulo sa Ospital ng Maynila Medical Center, OMMC, at nag-turn over ng 15 milyong piso na donasyon para sa President Corazon C. Aquino General Hospital sa Baseco Compound. Patunay ng tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan sa pampublikong serbisyong pangkalusugan. Mas pinalakas ang edukasyon. Mas pinaigting ang serbisyong medikal. Mas malinaw ang direksyon para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Ngayon sa lungsod ng Maynila para sa groundbreaking ceremony ng itatayong pamantasan ng lungsod ng Maynila or PLM College of Allied Health Sciences Building. Kasabay ng hospital inspection, visit sa Ospital ng Maynila Medical Center. Ang aktibidad pong ito ay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng administrasyon na palakasin ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga pampublikong institusyon. This project reflects the government's strategic investment in human capital development, building not just structures but a future-ready healthcare workforce for Manila and the rest of the country. Ako po upang mas maunawaan po natin ang kalagayan ng proyektong ito, makakasama po natin ngayong araw si Architect Jovencio Lagman na magbibigay sa atin ng mas malalim na konteksto tungkol sa itatayong pasilidad at papel nito sa ating healthcare education sa bansa. Sa mga oras pong ito, nakikita natin ang Pangulo kasama ang opisyal ng lungsod ng Maynila sa pangunguna ng kanilang alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, habang ipinapakita sa Pangulo ang project briefing na naglalaman ng detalye ng itatayong PLM College of Allied Health Sciences Building dito sa Ospital ng Maynila Compound. Sir, Sir Jovencio Lagman, pwede niyo po ba kami bigyan ng context sa kung ano po ang proyektong ito at kung paano po nabuo ito? It all started with our visionary mayor. He said gusto niya magtayo ng school for PLM, and together with my team, the engineering team at City Hall, collaborate with PLM and their administration to build this school for medical science building. Sir, ano naman po yung mga pangunahing problema na naistugunan nitong pagtatayo ng building na to ng PLM College of Allied Health Sciences Building, sir? Sa data ng PLM, yung population po ng medical aspiring students nila, kulang po sila ng classroom and facilities para magiging broader yung medical studies nila. Sir, PLM is known as one of the country's top performing universities in medical and allied health licensure exam. Paano po makakatulong itong bagong pasilidad na ito upang mapanatili po yung higit na mapahusay po yung performance ng mga estudyante rito? Siyempre, magandang environment, magandang school and facilities para mas vital sa kanila yung learning and ganahan sila mag-aral. So, gaano kahalaga naman to yung itong pagtatayo ng pasilidad nito para sa paghahanda ng mga future doctors, nurses, physical therapists natin at iba pang health professionals, hindi lamang sa Manila kundi po sa buong bansa? Yung building na to is nagfa-facilitate siya ng mga laboratories, special studies, and mga call rooms, and ibang vital parts ng mga learning center ng mga medical team. Gaya na sabi ng PLM, ito yung mga kailangan nila para mag-expand sila ng mga students, lalo yung mga aspiring na medic. Ano po yung target timeline ng construction sa kapag natapos po ito? Gaano karaming estudyante sa programa po yung ma-accommodate po ng facility na to? So this building, it can accommodate 5,000 students, mga enrollees, and ang construction nito, pipilitin po namin na upon 2 years timeline matatapos tong project na to.
Ito sir, nakikita natin ito kasama ni President po si Mayor Francisco Dumagoso. Ano po itong mga pictures na ipinapakita po ng ating Mayor sa ating Presidente? Pwede po ba tayong bigyan ng walkthrough kung ano po ito? So yan po, tinuturo po ng ating mayor is yung lobby po ng facility. Beside on the left side yung faculty office nila. So yan, yung mga interiors po na nilalaman po ng building. Ano po yung mahalagang pasilidad natin sa key features na itatayong PLM College of Allied Health Sciences building, sir? Yung mga laboratories nila. Yan yung isa sa mga kailangan nila. At yung classrooms, kasi based sa data nila, medyo lack talaga ang PLM ng school. Kaya nagsishifting sila kasi nga kailangan pa nila ng extra classrooms. Kaya nagtayo yung ating city or nag-propose with the help of our president na i-build tong facility na to. Sa mga sandaling ito, pangungunahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa PLM College of Allied Health Sciences building. Kasama rin po natin sa venue ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na inaasahang magiging direktang benepisyaryo ng proyektong ito. Isang konkretong hakbang patungo sa mas modernong medical and allied health education. Ang pamantasan ng lungsod ng Maynila ay patuloy na kinikilala bilang pangunahing universidad ng lungsod ng Maynila, lalo na sa larangan ng medisina at allied health sciences. Pinagtitibay ito ng Level 3 re-accredited status ng PLM College of Medicine mula sa PAS, CU at FAAP at ng pambihirang performance ito sa licensure examinations sa medicine, nursing, physical therapy. Ang mga tagumpay na ito ay patunay na mas mataas sa kalidad ng edukasyon, husay ng mga guro at epektibong clinical training ng universidad. Sir, meron po bang integrated clinical training spaces, simulation laboratories at research facilities na nakapalo po sa disenyo ng gusali po natin? Yes po, meron. Tapos meron din po tayo nila ng mga spaces for their own use and convertible kung ano po yung future na kailangan po ng mga student na pwede nilang gamitin dun sa space nila. So sir, paano po titiyakin na ang pasilidad nito ay magiging responsive po sa pangangailangan ng public healthcare system dito po sa Maynila? Of course, syempre, itong school na to, it will train new medical professionals and mas marami siyang matuturuan na estudyante and for future professionals and doctors din. Kaya magandang vital part to sa medical term. So, ang bagong PLM College of Allied Health Sciences building ay magsisilbing integrated teaching at clinical facility na tutugon sa lumalaking pangangailangan sa enrollment at modernong pagsasanay sa medikal. Sa lokasyong ito malapit sa Ospital na Maynila, higit na mapapalakas ang ugnayan ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan kung saan direktang makakalahok ang mga estudyante sa pangangalaga ng mga pasyente habang pinapalawak ang kapasidad ng ospital para sa mga Manileño. Sa konteksto po ng lumalaking pangangailangan sa healthcare workers, paano nyo po nakikita yung papel ng PLM sa pagtugon sa kakulangan po ng medical professional at sa buong bansa po? Gamit ito pong facility natin na magti-training po sa mga future healthcare workers natin dito sa Manila at sa buong bansa po. Sa observation natin, kahit saan naman pong hospital, lalo sa public hospitals po, nakikita natin yung dami ng pasyente, yung daming nangangailangan ng medical assistance, lalo na yung mga walang pera o yung mga hirap sa buhay. So, ito rin, magandang tulog din to is dumami yung personnel natin sa medical field and mas marami silang matutulungan na public na kailangan ng assistance. Sir, ano naman po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang integrated at clinical facility na malapit mismo dito sa pampublikong ospital tulad ng Ospital ng Maynila sa pagtitrain po ng mga future doctors, nurses natin? Siyempre, maganda yung location niya kasi yung mga training at yung mga magpa-practicum malapit lang sila sa hospital para ma-experience din nila yung needs ng country or yung needs ng tao tungkol sa medical facility at mga tulong sa medical sa ating mga kababayan.
Etong sir, na itatayong facility na to is public din po siya. Accessible siya sa lahat ng mga estudyante na gustong mag-aral. Yes, kasi ang PLM naman po is a public school. So, accessible naman siya publicly. And wini-welcome naman nila ang enrollees, lalo marami ng courses ang i-open nila sa medical field. Kaya nagtayo nito para ma-house yung mga bagong courses na plano ng PLM. So sir, yung mga bagong courses, ano po yung mga bagong courses o programang pangkalusugan na planong ilunsad sa sandaling matapos ang construction po netong facility na to? Meron tayong mga radiology, yung mga courses na pwedeng i-house nila dyan, physical therapy, syempre nursing, and marami pa naman iba. Sa mas malawak na pananaw, paano po sumusuporta, sa tingin niyo sir, paano sumusuporta itong proyektong ito sa layunin po ng City of Manila sa kanang administrasyon po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang edukasyon at sistema ng pangkalusugan bilang pundasyon ng pambansang kaunlaran, sir? Syempre, it's all about collaboration. Syempre, pag nagtutulungan po ang government natin at LGU natin, magiging magandang future natin ito. At itong project na to is magiging vital part siya as bonding, and magiging strong ang administration. Siyempre, makakatulong tayo sa tao. So, ang layunin ng proyekto na lumikha ng state-of-the-art College of Allied Health Sciences na may modernong silid-aralan, laboratories, simulation rooms, research facilities at faculty offices. Ang 5 palapag na gusali ay magsisilbing sentro ng akademya at pananaliksik habang pinag-aaralan ang pamanang lugar bilang institusyon pangkalusugan. So sir, ano po yung tawag dito? Maaari po bang bigyan tayo sir uli nung sa mga facilities, sa mga bagong yung magiging laman po netong ating pasilidad, sir? Pwede po ba nating malaman kung ano-ano po yan? Siyempre, mag-house po tayo ng 90 classrooms, may laboratories, may cafeteria, may recreational areas like gym, meron din library, split level library. Siyempre, yung mga medical rooms na in-assess po ng PLM na kailangan natin ilagay doon for their learning. So sir, lahat ito yung mga bagong programa, papasok po yan dito sa facility po ba natin? Lahat dito po sa Hospital Maynila Compound? Yes. Yung medical facilities or yung medical courses ng PLM, dito na sila lilipat. Kasi para lumuwag yung dating university sa ibang courses, and naka-separate na sila. At mas malapit sila sa public hospital. So, mas malapit sila sa training, and may assist sila ng mga professionals dito sa Hospital ng Maynila. So, sir, itong itatayong building na to, sir, pagkakaalam ko parang retrofitting to ng isang lumang gusali po dito sa Hospital ng Maynila. Originally, retrofitting lang supposedly siya. Kaya lang, our mayor, Isko Domagoso, gusto niya gumawa ng bagong building, and yung magiging condemn na yung lumang building since matagal na rin naman siya, 60 years na. So he planned na magtayo na lang ng bago para for future expansion din. For future expansion, ibig sabihin sir, may mga iba pa tayong plano bukod dito sa pasilidad na etong dito sa PLM, sir, may iba pa tayong projects in the future. Yes, since ito lang naman yung mga primary projects ng ating mayor, marami pa naman proposals for like housing and education and health facilities. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Sa ito ay kinakailangan. Maaari na po tayong maupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa groundbreaking ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences Building. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, tinatawagan natin ang punong lungsod ng Maynila, Mayor Francisco M. Dumagoso, para sa kanyang pambungad na talumpati. Upo po kayo. Sa ating pong minamahal na Pangulo ng Bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabinete, lalong-lalo na yung ating partner na DBM, mga congressman na nandito, konsehal, department heads, at yung ating provider ng top-notch quality education in the City of Manila, Pamantasan Lungsod ng Maynila. Lahat ng mga guro ng ating PLM, department heads at saka yung ating mga minamahal na mag-aaral ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Muli po sa inyong lahat, sa hindi ko pa nabanggit, binabanggit ko po kayong lahat. Good morning! Una po ay Ginoong Pangulo, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtulong nyo at suporta sa pamahalang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Ito'y patuloy na inyong pagsuporta sa pagpapalakas ng kakayanan ng lokal na pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng ating mamamayan, lalo na pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop na, kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng Pamantasan Lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences. Mas madalit salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala ko, kilala na, College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. No. Dahil ang mga mag-aaral dito'y mahuhusay. At even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching in the College of Law sa Pamantasan Lungsod ng Maynila. Halos taon-taon, 100%. At madalas pa nasa top 10 ang aming mga mag-aaral. At hindi rin po kayo nagkamali, Mr. President, na kami pagkatiwalaan sa lungsod ng Maynila. We guarantee you, in our own little way, with all the resources and might, physical ability, that we will finish this on time as scheduled, like what we did with Baseco Community, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Albert Elementary School, Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School, at yun nasa harapan po natin na Manila Zoo. At itong ospital na Maynila. All done in less than 3 years at the height of pandemic. Tatapatan po namin ng sipag at mabilis na kilos
ang mabilis nyo ring aksyon at tugon sa usaping pangkalusugan. Dito man lamang kami mga batang Maynila, masuklian ang inyong pagmamalasakit sa amin that we will deliver on time as prescribed in our goal. Kaya muli po, Mr. President, maraming salamat. At bilang panghuli, Mr. President, we guarantee you in our own little way, with little resources or whatever resources that we have, we will align ourselves with your national goal to provide quality health care to our people, whether on a financial assistance, whether on delivery of services, whether putting up facility, whether buying equipments, and now producing medical professionals in the next generation. And just so you know, Mr. President, itong pinuhunanan ninyo used to produce at cap of 300 students every year. Itong pinuhunanan ninyo, you will produce in your nation-building approach of 5,000 students. And it's worth every penny of taxpayers' money. Kaya muli, thank you, Mr. President. Maraming salamat po on behalf of the people of Manila. We wish you good health. We wish you to be successful in your commitment and fulfilling your duties to our people. And we will continue to support in our own little way. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Dumagoso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan sa entablado ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng tseke na nagkakahalagang 15 milyong piso para sa President Corazon C. Aquino General Hospital sa Baseco Compound, Port Area, Manila. At ito ay tatanggapin ni Dr. Naomi Lachica Licuanan at ni Mayor Dumagoso. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Mayor ng City of Manila, Mayor Isko Moret Maxi. Upo po tayo. The honorable members of the House of Representatives who are here with us this morning, Manila Vice Mayor Angela Atienza, Maynila Medical Center Chief OIC Dr. Grace Padilla, the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila PLM University President Domingo Reyes Jr., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Mayor na nung nagturo ang First Lady dito sa PLM, na siyang nagturo, siya yung naging professor sa abogasiya sa inyong law school. Sa dinami-dami, sabi niya, sa dinami-dami niyong naturuan ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan, sabi niya, ang pinakamagaling at pinakamasipag na naging estudyante niya ay hindi dito galing sa PLM. Dahil, sabi, hindi ko nababanggitin yung mga ibang eskwelahan na naturuan niya. Pero sabi niya, yung mga iba, puro anak mayaman yung mga yun, mga spoiled. Dito, ang sisipag daw at talagang siniseryoso, dinidibdib na mabuti ang kanilang pag-aaral.
ay palagay ko ganun din ang mangyayari dito sa inyong hindi pala hindi medical school eh. All the skills and all of the necessary training for all healthcare workers ay dadaan dito para nakakagulat na magkakaroon ng 5,000 malalampasan ng gusto yung 300 nung nakaraan. Kaya naman napakasaya ko na makapunta dito sa okasyong na ito dahil itong araw na ito sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng College of Allied Health Sciences Building ng PLM. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan na magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatayo ng College of Allied Health Science Building, mabibigyan ng pagkakataon ang nakakabatang henerasyon na aralin ang mga kursong pangmedisina. Sila po ang mga susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang itong pasilidad na ito, layon ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Inilulunsad din natin ang bagong science courses dito, kabilang na ang medical technologies at radiologic technologies. Higit sa lahat, mahalaga ang programang ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina. Nakakasiguro ako na huhubogin ng eskwelahang ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notcher at graduate ng health-related courses, hindi ba ninyo naabutan ang bagong gusaling ito, natupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos. Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasan. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyektong ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Batid natin ang mga pagsubok na pilit na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal. Kulang sa modernong teknolohiya at pasilidad sa mga ospital. Kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Kaya't bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon upang maging mas epektibo ang ating health sector. Mahigit 427,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Makakatanggap naman ng higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito pong mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Maynila, nandito lang sa Metro Manila. At kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo pang probinsya, yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rito. At kuminsan, hindi na umaabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DND, ating mga sundalo, at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. At halos 78 bilyong piso ang para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para naman sa medical scholarship at tuition fee subsidy ng mga estudyante ng mga state university, naglaan din tayo ng higit 1 bilyong piso para tulungan ang ating mga estudyante. Upang maisulong ang medical assistance at zero balance billing program sa BGH,
halos 1 bilyon at 400 milyong piso ang budget na inilaan natin sa ospital na ito. Lahat ng ito ay inaasahang magpapabuti ng serbisyong medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayan. Ngunit, magagawa lang natin ito kung patuloy tayong nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad kanina, bilang suporta ng national government sa Baseco Hospital, nag-abot kami ng 15 milyong piso. Umaasa kami magagamit ito sa pagpaganda pa ng ospital. At nabanggit sa akin ni Jorme, sabi niya, ito yung katumbas nito ay 1 year supply ng mga gamot. So at the very least, 1 year tayong hindi na mag-aalala sa supply ng gamot. Bibisitahin din natin mga may ospital. Eto, nandito tayo sa Ospital ng Manila Medical Center. Noong nakaraang Setyembre, naitala ng OMMC ang pinakamaraming first patient encounter o bilang ng mga pasyenteng unang nakapagkonsulta sa ilalim ng ating YAKAP program. Congratulations! Patuloy ito. Patuloy tayong magtatrabaho at ito ay patunay na malayo ang naaabot ng ating serbisyo kung mayroong koordinasyon ang pambansang pamahalaan, ang LGU, iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, mga NGO, at siyempre, ang taong bayan. Sa puntong ito, nananawagan ako sa ating mga kababayan. Samantalahin ninyo ang mga programang ito upang mapangalagaan ang inyong mga sarili. Bukas po ang mga serbisyong ito para sa lahat, lalo na sa higit na nangangailangan. Dahil ang kalusugan ninyo patuloy nating tututukan. Sama-sama po natin itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat isa ay kayang mamuhay na may seguridad, magtagumpay sa kanilang layunin at makatulong sa pagpaunlad ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Old building po nila is ng College of Medicine ng dati ang pangalan nito. Yan yung ang school nila is nasa Intramuros. So maglalagay tayo dito ng bagong school na magkikater siguro about 5,000 students. Nagpo-produce po ito ng mga top-notch na graduates ang aming PLM. So i-expand pa namin. Tama-tama po siya. Dito siya ilalagay sa tabi ng bagong ospital ng Maynila kasi meron tayo ditong training school. Napaka-convenient. Ang mga graduates namin dito, ang med school, almost 100% lagi yearly ang passing nito. So mas lalo tayong maraming mapoproduce ng mga doctors. Maraming salamat po kay President Marcos. Ito po yung sinasabing collaboration ng national government at local government. Ito po yung napakagandang pilot dito sa Manila. Kaya sa amin po sa Manila, nagpapasalamat po kami kay President Marcos. Sana po tuloy-tuloy yung suporta nyo sa Maynila.